Mga kapuso, ngayong Kapaskuhan, maraming mga food business ang maghahanda ng mas maraming pambenta. Pero paano kung sobra ang maihanda? May paraan para maibenta yan gamit ang isang platform na magagamit din ng mga gustong makatipid sa pagkain panregalo o pandonate sa mga nangangailangan. Ang game-changing innovation na iwas food wastage na. Makakatulong ba ngayong Pasko? Tinutukan ni Martin Javier. Dekada-dekada ng problema ang pagsasayang ng pagkain sa bansa na dinidiskartehan ng marami sa pamamagitan ng pagbag o pagpapagpag at pagluto ng mga napupulot na pagkain para panlaman tiyan. Kada araw kasi, 2,000 tons ng pagkain sa Metro Manila ang itinatapon lang. Kabilang ang ilang hindi naman tira-tira kung hindi lang naibenta ng mga food establishment. What if hindi na natin sila paabutin pa sa mga tambakan ng basura at ibenta na lang at a discounted price? Ginagawa na yan ng isang bakery sa sobrang tinapay, bukod pa sa paggawa ng puding. May mga araw na mabenta, may araw din na mahina. Kaya minsan nagkakaroon kami ng mga discounted. Minsan pinamimigay sa mga tao na nangangailangan, minsan sa rider. Pero ang ganyang diskarte, inilevel up pa ng grupo ni Shiraz Dole. Dinevelop nila ang Mabu App para i-connect ang mga negosyong gustong magbenta ng sobrang pagkain sa mga gustong bumili nito at a discounted price. Pwedeng for your own consumption, o panregalo, o pang-donate sa mga nangangailangan. Ngayong malapit na ang Pasko, kabi-kabila na naman ang handaan. Kaya sisiguraduhin ng app na to na walang masasayang na pagkain by turning end-of-day surplus into joyful and affordable surprise bags that the whole Filipino community can enjoy. Kung may food establishment ka, pumunta ka lang sa business user interface ng app at gumawa dito ng tinatawag na surprise bag. Press add a new bag. You set the description of the bag. You set the sale price, quantity. But here's the real magic. You can set the start time of when you want them to pick it up. So let's say in the evening, 7:30 to 9:30. And now the bag is created. At para naman sa mga buyers, punta lang sa consumer interface and choose category ng pagkain. Pwedeng tinapay, pwedeng meals. Here we have a generic bakery called Filipino Bakery. You can see there's 3 out of 3 bags left. Pwede kang pumili ng isang surprise bag, depende sa description. There's a little description of what you might get. Most times it's a surprise. Maybe there's a chocolate croissant today. It really depends. What's always clear and transparent is that there's a discounted rate of at least up to 70%. So when it's the pickup window time, you just go to the store, press pick up, show your code, they give you your surprise bag, and you're done. So, literal, kaya po siya surprise bag kasi hindi natin alam kung ano yung mga products o yung mga food na makukuha natin sa loob. Nakadepende yan dun sa establishment or dun sa restaurant. It's a mountain Right there. of bread. Galing. Galing! And you have to realize for a business, they would have thrown these away, right, at the end of the day. So not only are they able to prevent it from going into landfills and causing more CO2 emissions, but they're able to give people a good experience. Ano naman kaya ang masasabi ng supervisor ng bakery na ating nakausap? Makakatulong ito para mapabilis ang pagbenta na walang masayang. Kumbaga, walang matitira sa amin, masasold out po lahat. There you have it mga kapuso, it's another game-changing app that promotes zero food waste na malaki rin ang maitutulong sa mga food businesses and consumers. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!